papakita natin, ay paparinig natin, sabi ni Yorme, kung magkano daw po yung napinsala doon sa Maynila. Doon, sanhi po nung kaguluhan doon, mga kababayan. Naku po, eto, yung mga nakulong, yung mga nahuli, at yung mga iniisip na kayo ang nagpasimula at umudyok sa mga kabataan para mangyari ito. Naku, baka ipabayad sa inyo to. Baka hindi lang ipabayad. Baka ikulong din kayo. May naririnig ako yung iba, kakasuhan daw ng arson. Pakinggan nyo mga bossing, si Yorme. Oh, kayang bayaran yan ni Chavit, sabi ni Nympha David. Yesterday, umabot na sa humigit kumulang 10 million pesos ang damage. O, ikaw ba naman, magbandalismo ka doon? O, ilang galong pintura. Pintura pa lang, ilang galong pintura yung bibili ni Yorme. Yung bibili ng Luzon ng Maynila. O, kinukwenta nila yan. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ay, patawad na. Yung iba nga ho, mga bossing, yung ibang mga nahuli o naaresto, ang alam ko, nandoon pa din po sa Oblo. At in-inquest talaga. At yung iba sa kanila, ay makakasuhan, arson daw ho, mga kababayan. Sogo. Sogo lang, o. Ano ba kasalanan sa inyo ng mga nagbebembang? Di ba? Mark, non-bailable offense ang arson, sabi ni Boogie Arellano. Hindi, ang tanong ko sa kanila, mga bossing, nagawi sila doon sa Sogo. Ano ang kasalanan sa kanila ng mga nagbebembangan doon? Yung mga nagbebembangan ba? Yung nagnakaw sa pondo ng bayan? Hindi naman ho, mga kababayan. Aba, nagpapasarap lang sila doon, nagpapapawis lang sila doon. Biruin mo, pinagbubuwal yung mga motor nila. Oh, diba? Ang lakas din ng mga trip, pinagbabasag yung salamin. Nung Sogo, ang dami sigurong nalungkot doon sa mga mag-aanibersaryo kinabukasan. Sabi, mahal. Mahal. Oh, bukas sa anniversary natin, 22 ng Setyembre. Isogo mo naman ako. Aba, yun lang pa. Dito sa favorite natin. Tapos, pagkita nila, basag-basag, sarado. Oh, wala hong mga isip, mga kababayan. Hindi ho inaalam kung sino talaga yung mga ano nila eh. Kung sino talaga yung mga kalaban nila eh. Biruin mo, mga pulis, binabanata nila, binubuntal nila. Hindi naman yun yung nagnakaw sa pera ng bayan. Di ba? So sa madaling salita lang ho, mga kababayan, mga mema lang itong mga sumali dito. Siguro gustong sumikat, gustong magpapansin. Oh, nako, bago siguro yung sombrero. Kaya ipapakita doon sa lansangan, ipapakita doon sa rally. Di ba, mga boss? Oh. Tuloy natin. Yorme, balat. MMDA, City of Manila. Aha. Properties. Sabi ni Jay Cash, binayaran sila, Boss Mark, para manggulo. Yan nga ang rinig ko eh. Mukhang may nagbayad. Naku po, sabi na, kita nyo laging tagpong-tagpo, laging tamang-tama pumapasok ito pag-usapan ho. Sogo, pag-usapan ho, bembangan. Ayan, si Ma'am Aba, saktong-sakto lagi pumapasok yan. Hindi ko alam kung, uy naku, bembangan na yung usapan doon. Nirarat-rat daw yung Sogo doon. Ano daw kasalanan ng mga nagbebembangan doon? O bigla naman siya pumapasok. Ano? Tuloy! 10.4 more or less, but more than 10 million. May breakdown na. Now, the challenge is hindi naman kagad mapalitan yung stoplight ng Pati yung stoplight, pinagdiskitahan ng mga loko-loko. Para sa bayan, pinaglalaban natin, sirain natin yung stoplight. Nung nasira na mga kababayan, ayan. Babayaran na naman gamit ang pera ng bayan. Ipapagawa o bibili na naman gamit ang pera ng bayan. Di ba? Sabi ni Haba, hoy, di ko narinig. Galing ako sa replay mo. Nagpapaliwanag ho. Tuloy na natin to. Nagpapaliwanag si Ma'am Aba eh. MMDA because it's a unique product. Hindi naman yan available lagi sa Mercury Drug o sa hardware. So it will take time to put back all those. Chairman Artes is doing his very best to
Yorme, hagilapin mo yung nabanggit na ni ano eh, nabanggit na ni Yorme yung rapper eh. Pinag-aaralan na nila yung rapper, yung nagsabi na magtalukbong tayo o magtakip tayo ng muka. May mga sumigaw tuloy, no? No face, no case daw ho. Kaya ayun, ang lalakas ng loob ng mga pumunta doon. Eh magpe-purge daw ho sila eh. Gagayahin daw ho yung Nepal, gagayahin daw po yung Indonesia. Nakita nyo yung mga post ng mga DDS, nakita nyo yung mga post nila. Ano pa ginagawa nyo? Magmala Nepal na tayo. Yung pala, yung mga pinadala lang nila doon, puro mga epal lang ho. Mga bossing. OG Ramos, nanggugulo lang. Ayan na, hindi ko na binasa, Mr. Right. Ayan. Haba-haba pa ng tinext. Haba-haba pa. Pagkakita ko, lumabas, Mr. Right. Hindi ko na binasa. Ban agad. Hindi ko na ibasa yung isang word. Tuloy, Yorme. Banat. Change or palitan yung mga nasirang gamit Naku po. ng MMDA. So more or less, 10.4 million ang papagbayarin sa inyo. Siguro kaya naman bayaran, ano? Nung mga para daw sa bayan. Tapos magtalokbong, magtakip ng muka. No? Tapos mag-purge daw ho sila. Malaki-laki yan. 10.4 million, no? Mga kababayan. it's about 10 million pesos. It's a good question, ha? Buti na tanong mo. Yari na. Ang mahirap pa ho nito, mga bossing, yung mga pagbabayarin, baka mga walang trabaho. Yung mga, maano po ang ulam, malamang yung mga ganun ho. Di ba? Alisin ko na ho ito, mga kababayan. Ano ba tong aabot ng 10 milyon? Alisin ko na di si Yorme. Ngayon ho, mga bossing, naalala nyo, doon sa hearing po, doon sa hearing, yung unang hearing ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon Committee, mga bossing, wala doon si Sara Diskaya. Di ba? Wala doon, mga kababayan, si Sara Diskaya. Gawa daw po ng madami silang idinadahilan. May sakit, may karamdaman, may diabetes. Kaso lang mga bossing, nung nakita, happy-happy sila. Magla-lunch po yata habang nandoon sa hearing. Ilang Coke, ilang Coca-Cola yung dinampot. 2 agad. Kala ko ba may diabetes? Akala ko ba may diabetes? Ano sabi dito? Liitan ko sa akin. Sabi ng GMA Public Affairs, watch video ni Sara Diskaya na umiinom ng soft drinks. Pinag-uusapan ngayon sa online. Viral ngayon ang video ni Sara Diskaya kung saan makikitang umiinom siya ng soft drinks sa pagdinig sa Senado. Ngayong September 25, ang ilang netizen kinwestiyon ang kanyang ginawa.